Storm Parade, dalawang bagyo at isa pang parating. Magandang araw Pilipinas, mga kababayan. Welcome sa Pilipinas Weather ngayon. Kung ikaw ay bago, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, sabay-sabay po tayong binabayo ng mga balita tungkol sa panahon dahil ngayong araw, tatlong sama ng panahon ang kasalukuyang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dalawa ang bagyo at isa pang low pressure area na may posibilidad na maging bagyo. Unahin natin ang bagyo na nasa South China Sea. Good news po dahil ito ay patuloy ng lumalayo at wala ng direktang epekto sa ating bansa. Naka-landfall na ito sa Northern Vietnam at humihina na. Kaya mga kababayan, ito na po ang huling update na ilalabas natin tungkol dito. Importante pong tandaan kahit lumayo ang isang bagyo, maaari pa rin itong magpaigting ng habagat o southwest monsoon sa kasong ito. Minimal na lang ang epekto pero magandang halimbawa ito na kahit hindi direktang tumama sa isang bagyo, maaari pa rin tayong maapektuhan. Ngayon naman, si Tropical Depression Waning o Bagyong Waning na nasa silangan ng Taiwan ay kumikilos pahilaga patungong Japan. Wala itong direktang epekto sa Pilipinas, ngunit ang trough o buntot nito ay posibleng magdala ng ulan sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan Valley at Cordillera. Dito makikita na kahalagahan ng monitoring. Kahit pa nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang sentro ng bagyo, ang kanyang trough ay parang extension na maaring madala ng pag-ulan. Kaya mga kababayan, sa Hilagang Luzon, huwag basta-basta ang kampante. Kung walang signal warning, minsan ulan pa rin ang ating magiging problema. Mga kababayan, ito po ang mas dapat nating tutukan sa labas ng PAR or Philippine Area of Responsibility sa timog silangan ng Guam. Isang low pressure area o tinatawag nating Invest 90W ang kasalukuyang binabantayan. Unti-unti itong lumalakas at ayon sa forecast model, may mataas na posibilidad na maging tropical depression o tropical storm sa loob ng 24 o hanggang 48 hours. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong darating na Miyerkules o Huwebes. Kapag nangyari ito, tatawagin na itong Bagyong Isang. Pero tandaan po natin, mataas pa ang uncertainty. Ibig sabihin, hindi pa sigurado na magiging landas ito. May ilang model na nagsasabing tatama ito o dadaan sa Northern Luzon, habang ang iba naman ay nagsasabing tataas at papuntang Taiwan. Dito natin makikita kung bakit hindi dapat basta paniwala ng isang forecast lang na iba-iba ang sinasabi ng mga numerical at AI-based weather model. Kaya bilang mga mamamayan, ang pinaka-importante ay manatiling updated at handa, lalo na kung ikaw ay nasa Northern Central Luzon. Bukod sa mga bagyo, may isang kumpul na kaulapan na nakaapekto ngayon sa Eastern Visayas at Caraga. Inaasahan ang madalas na pag-uulan ngayong gabi hanggang bukas. Kahit hindi bagyo, ang ganitong cloud cluster ay maaring magdala ng biglaang pagbaha at landslide. Sa totoo lang, mas maraming pinsala ang dulot ng malalakas na pag-ulan kaysa sa mismong hangin ng bagyo. Kaya lagi tayong mag-ingat, mga kababayan. Pangapaalala lang, laging magdala ng payong at iwasan ang pagpababad sa ulan. Maging alerto sa mga flood-prone areas at landslide-prone zones. Pinaka-importante, huwag kalimutang mag-monitor sa susunod na advisories ng Pag-asa at dito sa ating channel. At yan ang pinakahuling ulat ngayong August 19 dito sa Pilipinas Weather ngayon. At huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kang updated. Lagi maging handa anumang panahon sa anumang panig ng Pilipinas. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ingat!